sa Senate Impeachment Court. Senate Impeachment Court. Dan sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala po siyang factual nor legal grounds ukol dun sa mga factual allegations ng impeachment complaint. May sinabi pa, in other words, basura. Kung basura, bakit yung sinagot? Walang makatwirang dahilan para i-dismiss ang impeachment trial nang hindi dumadaan sa pabilitis. Yan ang panindigan ni House Prosecution Panel spokesperson, Attorney Antonio Bucoy, kasunod ng inihaing answer ad codelem o impeachment reply ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Layo ng tugon ni VP Sara na ipadismiss ang impeachment complaint dahil wala umano itong bisa sa simula pa lamang at lumalabag sa one-year bar ng saligang batas na pagkakaroon ng iisang impeachment proceeding laban sa isang opisyal. Gate din ng Vice Presidente, walang basihan ng mga aligasyon laban sa kanya, kaya scrap of paper o basura lamang ito. Malinaw din umanong pag-abuso sa impeachment process ang inihaing articles of impeachment sa Senado. Subalit ginit ng House Prosecution Panel spokesperson, hindi masagot ng Vice Presidente ang mabibigat na aligasyon laban sa kanya, kaya naghahanap na lang ng butas sa proseso ng impeachment. Ayaw sagutin yung factual allegations. You resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang i-divert mo, inilihis mo yung usapin. Hindi ito yung black box na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya. Naniniwala rin itong dahil sumagot na sa writ of summons sa Senate Impeachment Court si VP Sara, matutuloy na ang pamimitis. Sa pahayag naman ni House Prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, pinag-aaralan na ng buong prosecution team ang bawat aligasyon na nakasaad sa tugon ng Vice Presidente. Maghahain din sila ng tugon sa loob ng 5 araw mula ng matanggapang answer ad codelem. Samantala, kasunod ng tugon ni VP Sara, nababahala naman ang ilang kongresista na baka matabunan na ang issue ng accountability o pananagutan sa mga opisyal ng pamahalaan. There should be a matter of accountability that I think in many cases the people are entitled to the full information and full knowledge of what we have. Ang huli ko lang sa sobrang technical ng usapan, ma-frustrate ang taong bayan. Si House Deputy Minority Leader, Acting Choice Party List Representative Franz Castro, kinundina ang impeachment reply ni VP Sara. Anya hanggang ngayon, asal Joseph pa rin si VP Sara dahil sa halip na tugunan ng mga seryoso. Sa Liga, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihiling ngayon ang Office of the Prosecutor sa International Criminal Court na i-reject ang request na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hit ng prosekusyon, kailangang manatili ni Duterte sa detention ng ICC. Ito'y upang masiguro na dadalo ito sa mga paglilitis at hindi ma-influensyahan ng alpag. Ang ang malakas na influensya ng dating presidente sa politika, maging ang koneksyon sa ibang mga bansa na maaari nitong magamit sa pakikialam sa kaso o takutin ang mga saksi. Pinigandin din ng prosekusyon na ang hindi pagkilala ni Duterte sa ICC ay maaari maging dahilan ng kanyang pagsuway sa mga paglilitis. Nauna nang nagain ng request ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release sa isang bansa umano na hindi niya tinukoy ng kanilang abogado. Susunod sa ito ang balita. Epekto ng sinalot sa pagitan ng Israel at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas hindi pa umano nakakabahala ayon sa economic team. Ngunit worst case scenario, pinaghahandaan pa rin. 31 overseas Filipino workers mula sa Middle East nakatakda ng dumating ngayong gabi matapos magtala ang biyahe.
find a moment to breathe. Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Nakararanas ka ba ng panlalabo ng paningin? Baka hindi lang simpleng panlalabo yan kasambahay. Maaaring retinal vein occlusion na. Sama-sama nating alamin ang sanhi, sintomas at lunas mula sa isang ophthalmologist and vitreoretinal specialist from Makati Medical Center. Dito sa Doctors on TV. This Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. Only here on UNTV, your public service channel. Mga kasambahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang maanap ang aming official Facebook page, i-type lamang ang @Good Morning Kuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin nakapollow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, i-type lamang ang @Good Morning Kuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasambahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Our mouth is one of the prettiest parts of our body with 615 types of bacteria. Brushing our teeth twice a day and flossing once a day help to reduce the bacteria inside our mouth. Avoid eating too many sweets. Sugary foods are sources of plaque, which contains bacteria that accumulates on teeth. A regular visit to your dentist for the overall assessment of your oral health is also important. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Sugatan ng isang rider at ang pinsan nito matapos bumangga ang sinasakay nilang motorsiklo sa isang SUV sa Bacolod City. Agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue sa insidente. Ito ang balita ni Cherry Lopez. Tingin po na ako yung nabiligan po sa kanya. Nag-iisip. Sugatan ang magpinsan sakay ng kanilang motorsiklo ng aksidenteng mabangga sa isang sports utility vehicle sa Borgo Street, Bacolod City, pasado 1:00 ng madaling araw, June 22. Agad nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang dalawang biktima na itinawag sa grupo ng Police Station 2, Bacolod City. Gasgas sa kanang paa, tuhod at siko ang tinamo ng 21 anyos na babaeng angkas sa motorsiklo. Just really mag-iyo, ma'am. Advice na monsoon mo is may kami nakacheck para magkakatawan mo yung was ka na agad. Di mo ba sa ano? Sige, spends na naman na. Ipaano naman yung times din. Inindari nito ang pananakit ng kanyang kanang balikat pababa sa braso nito kay agad ninatlaya ng arm sling at benda ang injury nito. Samantala, nagtamo naman ng disgas sa kanyang palad ang 19 anyos na motorcycle rider.
Ayon sa mga biktima, bigla na lang ito ang SUV kaya nila ito nabangga. Sa mga magsuko, nakasakot lang po sa kung yan nakasakot. Ang lang. Bisig-bisig lang sa katawag ng papunta. Matapos napatan ng Pangulunas ng News and Breastfeeding ang sugat ng mga biktima ay minonito ng mga ito ang kanyang vital signs. Ang driver ng SUV ay wala namang itanong anumang injury. Inendorso ng team ang dalawang panig sa Police Station 2 para sa Black Report. Cherry Lopez, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa wanong malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang nangyayaring gera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero ayon sa Department of Energy, pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng worst-case scenario sakaling wala pa ang tensyon sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Nel Maribuho. So far, based on what is happening today, so far as the conflict has subsided and the prices have gone down, parang minimal ang impact sa economy natin. I can't give you the exact numbers, pero maliit lang talaga yung impact, but I don't think it's alarming for our economic factors. May bahagyan ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pagkaindigan